Charito, afternoon po sa ating lahat. Salamat sa ating mabuting Diyos sa Kanyang pag-iingat sa atin. Amen? Narito tayo at taglay natin ang kalakasan at buhay na nagmumula sa Kanya. Marapat lamang siyang pasalamatan. Amen? Noong mga nagdaang panahon, tayo po ay patay dahil sa ating mga kasalanan, ang sabi ng Bible. Walang pag-asa at patungo sa kapahamakan. Subalit salamat sa ating mabuting Diyos. Tayo Kanyang sinagip sa tiyak na kapahamakan. Amen? Nang makilala natin si Jesus, tayo pinatawad. Binigyan ng bagong buhay at ngayon, tayo po ay malaya na para sambahin at dakilain ang Kanyang pangalan. Tayo po tumayong lahat. Hallelujah! Thank you, Jesus. His word says, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing to the Most High God, to proclaim His love in the morning and His faithfulness at night. Bigyan natin ng malakas na balakpak ang ating mabuting Diyos. He alone is worthy to be praised. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Praise the name of Jesus! Hallelujah! Come on, let's clap our hands to our God. Let's make a joyful noise. Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon. Ang papuri na nagmula sa ating mga puso. Ang pasasalamat para sa Kanya ay ating ialay. Hallelujah! Bless the name of Jesus. Oh, we praise you, Jesus. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my doom till I met you. Yes, Jesus. I was bleeding but not alive, and all my failures I tried to hide. It was my doom till I met you. Yes, oh God, and you called my name, and I ran out and prayed. You can dance for the Lord. Out of the darkness into your glorious day, and jump, praise it, call my name, and I ran out and prayed. Out of the darkness into your glorious day, and praise Him. Thank you, Jesus. Now your mercy has saved my soul. Thank you for mercy, oh God. And now your freedom is all that I know. Oh, the old made new. Thank you, Lord. Jesus, when I met you, yes, you called my name, and I ran out of that grave. Yes, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of the grave. Out of the darkness
Yes, this is our story. And God rescued God from our sin. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen. Thank you, Jesus. And I was broken, you were my healing, now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open when you call my name. And I ran out and fled out of the darkness into your glorious day. Jesus, you call my name, and I ran out and fled out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out and fled out of the darkness into your glorious day. For last time, somebody, you called my name, and I ran out and fled out of the darkness into your glorious day. Hallelujah! Praise the name, Jesus. Thank you, Jesus. That's the word today. Hallelujah! Thank you, Jesus. You alone are worthy of our praise. Thank you, Lord. Thank you for your love. You alone are worthy to be praised. Jesus, our Savior, our healer, our deliverer. Thank you, Father, for your great love to us. That you sent your Son to die on the cross for us. Oh, hallelujah. Let's worship our God. We can lift up our hands and worship Him and extol His name together. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. His cornerstone, this solid ground, firm from the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Yes, oh God, stand in your love, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. There in the ground, His body lay, light of the world by darkness lay, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, stands in victory, since curse has lost His reborn King, for I am His and He is mine. Oh, with the precious blood of Christ
life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. Yes, the power of hell, no sin of man, no fear blood, from his hand till he returns. Oh, knows me all, here in the power of Christ I stand. To Christ alone. I find my strength, I find my hope, I find my help in Christ alone. When fear assails, when darkness falls, I find my peace in Christ alone. I live my life, I live my hope, I sing this song to Christ alone. The King of Kings, the Lord of all heaven sings to Christ alone. In Christ alone. Thank you, Jesus. No guilt in life, no fear of death. This is the power of Christ in me. Till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ we stand. Hallelujah. Here in the power of Christ we stand. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your great love to us. We worship you, we exalt you, Jesus. You alone are worthy of all praise. And we glorify your name, Jesus. We magnify your name. You alone are worthy of all our praise. Hallelujah to the Lamb of God. Great is your name, Jesus. You are great, greatly to be praised. You alone, oh Jesus, worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. We exalt your name, oh Jesus. Yes, oh God. You alone are worthy of all praise. And Father, we give you all the glory. We give you all the honor and praise. And in Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless your holy name, oh God. Bless your holy name, oh Jesus. We lift your name in our midst. We exalt your name. Tayo pumaupo. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise.
Come on, clap your hands to the Lord. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. Good morning. This is a beautiful day. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Can you say amen? Amen. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you believe that? Amen. Do you still believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Come on, let's confess this together. I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga mga kabiyaya, magandang hapon, magandang gabi, o anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy, ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. And if you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Seepers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa ating mga kabiyaya. Kasama nyo na po si Bishop Emmy sa TikTok. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ginagamit po natin ang platform po na ito para ma-share po ang message of full grace sa pamagitan po ng nuggets of grace, ang pira-pirasong biyaya para po sa pang-araw-araw na pamumuhay. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. Tulad ng nasusulat sa kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling na. Kung ikaw ay may sakit at nanonood ka sa broadcast na ito, nais kong palakasin ang iyong loob, ngayon ang araw ng iyong kagalingan. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time, out loud. Today is your healing day. Ngayon ang araw ng iyong kagalingan. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo. Sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil hindi naman po ako napapagod ito palaging sabihin sa inyo. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng contribution, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast, you're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship as it is written. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a
cheerful giver, 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, alam nyo naman, tuwing may broadcast, laging meron pong bagong nakakapanood ng ating broadcast. May mga sinasabi po si Bishop Emmy na maaring naririnig nyo na po ng maraming beses, paulit-ulit, o kaya naman tuwing linggo. Pero iniisip din po natin ang mga bagong nanonood sa broadcast na ito. Nais nating ipaalam sa kanila bago nagkaroon ng pandemya taong 2020. We have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam nyo naman ang istorya. Nagkaroon ng pandemya sa buong daigdig at ang mga bansa ay naapektuhan, ganoon na rin po ang mga simbahang lokal. Pero unti-unti na rin pong bumabangon ng buong mundo kasama ng mga simbahang lokal mula sa pagkakadapa dulot ng pandemya. Kaya po ibinalik na ang on-site, face-to-face worship services. Ngayon po, level 1 na po tayo. Full capacity, mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Kaya naman, kinakausap kita kabiyaya. Maygit 2 taon ka nang hindi nagsisimba. At maari nang magsimba. Bukas na ang mga lokal na simbahan upang makasama ang mga kapatiran at mga kabiyaya upang sumamba face-to-face on-site worship service. Diyan po sa inyong lokal na simbahan, at kung kayo naman po'y malapit sa amin pong EMI Center, we would like to extend this invitation to you. Matatagpuan po ang EMI Center sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. We would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us online. Maraming salamat sa iyong panunood sa araw na ito. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa inyong pagpunta sa araw po na ito, sa bulwagang ito, upang sama-sama nating purihin, sambahin, luwalatiin ang Panginoon at tanggapin ang kanyang mabiyayang salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 45. We're going to continue our discussion on the theology and practice of biblical faith, Part 9. Ito po ang mini-series, The Theology and Practice of Biblical Faith. Ang atin pong major series, The Bible Explains. Sa series po na ito, tinatalakay po natin kung paano pinaliliwanag ng Biblia ang iba't ibang usapin, iba't ibang paksa, iba't ibang aralin na maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan. We do not need to explain, the Bible explains. Let's commit this verse to the Lord. Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you. Truly, you inhabit the praises of your people. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father,
only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Marami-rami na rin po ang ating natalakay dito po sa usapin po ng pananampalataya, ang kanya pong paniniwala at maging ang kanya pong paggamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Isipin nyo naman po, 9 na linggo, singkad, tuloy-tuloy ating inaaral ang aralin po na ito. And I believe we have learned a lot and we have discussed and covered a lot on this particular topic. Now, let's do a very quick review, then we will move on right away. Natatandaan nyo po ang law of faith number 1. Malakas, sabay-sabay. I am not going to explain this, pero i-recite natin. Malakas, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Mas malakas pa dyan. Law of faith number 1 tells us that we all have the same kind and measure of faith. We're not going to explain that because we already did. Ang tagal nating tinalakay po yan. Hindi po faith ang problem po natin. We all have the same kind and measure of faith. We have the faith of God. We have the faith of Jesus inside our born-again spirit. Na-identify na rin natin ang problem at binigyan na rin natin ng solution ang problem. The problem is not faith, not the measure of faith, not the kind of faith, because the truth is we have the right kind and we have the right measure. The problem is unbelief, and we already discussed different causes of unbelief, and also we already discussed the solution to a different kind of unbelief. Marami na po. Sana hindi nyo po na-miss out ang mga talakayan pong yan. Now, let's move on. Law of faith number 2. Malakas, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. One more time. Louder. Faith speaks. You will have what you say. Again, we're not going to discuss that. Ang dami-dami na po nating natutunan dyan po sa bahagi po na yan, sapagkat kailangan matutunan nating magbigkas ng buhay. Speak life. Mahalaga po yun. Napakahalaga. Pero sa isang banda, hindi lang mag-speak ng life. But also you have to keep in mind, don't speak death. Pag nagbigkas ka na ng buhay, gumagana na po ang buhay. Pag nagsalita ka naman ng kamatayan, ina-abort nito ang unti-unting nabubuong buhay. Kaya kapag sa umaga, nagsalita ka ng buhay, sa gabi, magsalita ka pa rin ng buhay. Sapagkat ang buhay at ang kamatayan ay nasa dulo ng iyong dila. Bigkasin palagi ang buhay. Dahil mismo ang Diyos ang nagsabi, kung anong narinig kong sinabi ninyo, siya kung gagawin sa inyo. At kung yan ay totoo, at talaga naman totoo po yan, ano ang gusto mong iparinig sa Diyos na gusto mo namang gawin sa iyo ng Diyos? Speak life. Not only speak life, don't speak death. And also learn the art of speaking to your problem. Do not tell God about your problem, but tell your problem about your God. Mas malaki ang Diyos kaysa sa ating problema. Can you say amen? Kung ang problema mo'y gabarko, ang kapangyarihan ng Diyos ay singlawak ng karagatan. Hindi po, wala pong barko na lalaki pa sa dagat. Laging mas malaki ang magagawa ng ating Diyos. Grace, grace to it. Remember, when you face a mountain, shout, Grace, grace to it. one more time. When you face a mountain, shout, Grace, grace to it. grace, grace to it. Cain, Cain, laa. Huwag matakot, huwag masiraan ng loob, huwag masiraan ng ulo, huwag masiraan ng bait. Tumayo ng matuwid, ikwadrado ang balikat, sapagat alam mo, magagawa mong lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa iyo. Kaya nga po, bigkasin palagi ang iyong pinaniniwalaan, sapagkat ang iyong pinaniniwalaan ay nanggagaling sa iyong puso at pinaparinig sa pamagitan
ng iyong salita. The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You believe in your heart, you confess with your mouth. Maraming bagay po tayong natalakay sa bahagi po na yan. At kung sa anuman dahilan, ikaw na nanonood sa broadcast na ito na miss out mo ang ilan o kaya ang karamihan o baka ang lahat, you can always do the catch up. Kaya po in-encourage namin kayo, mag-like po kayo sa EMI page. At sa EMI page, meron pong video archives. Doon po nakalagay ang napakaraming broadcast. At nakalagay po ang petsa, nakalagay po ang pamagat ng broadcast. Maaari nyo pong sundan. Kung napanood nyo na, panoorin nyo po uli. Kung hindi nyo pa napanood, you can always do the catch up. Hindi lang po ang video broadcast. Meron din po tayong booklets and e-books. Ang title po nito, The Sixth Sense. Ito po ang talakayan patungkol po sa pananampalataya. Maraming bagay na tinalakay si Bishop Emmy na napapaloob po sa babasahing ito. Pero marami rin pong bagay na binanggit sa ating talakayan na wala po sa babasahing ito. So for you to get the best learning, get the e-books and also watch the broadcast. And you will get the best learning about faith. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Meron tayong 5 natural senses. Ang pang-anim, ang tawag, the sixth sense. Ito po yung spiritual sense, ang ating pandamang spiritual. Hindi po 5 natural lang, meron kang ika-anim. Ito yung ginagamit natin as we relate with God. Today, we're going to continue our discussion on the laws of faith. Today, we're going to discuss law of faith number 3. Malakas, sabay-sabay, basahin po natin ang law of faith number 3. 1, 2, 3. Faith acts, you need to act on your faith. One more time. Faith acts, you need to act on your faith. Gumagawa, kumikilos ang pananampalataya. Kailangan mong aktuhan ang iyong pinananampalatayanan. Ang maniwala ay isang bagay, ang aktuhan mo ang iyong pinaniniwalaan ay ibang bagay. Maraming tao maririnig nyo sinasabi, naniniwala naman ako, pero hindi nila inaaktuhan ang kanilang pinaniniwalaan. Ano po bang ibig sabihin ng act on? Kasi ang sabi po rito, faith acts, you need to act on what you believe. Act on your faith. Act on means to act in accordance with. To act in accordance with. Kaya pag sinabi mong act on your faith, you need to act in accordance with what you believe. Ano ba ang iyong pinaniniwalaan, aktuhan mo. Kaya ang tanong, what do you believe? Then, pag na-identify mo kung anong yung pinaniniwalaan, i-underscore mo and begin to act on it. The baseline is what you believe, then move from where you stand and then move on. Tatayo ka kung saan ka nakatayo, tatayo ka sa iyong pinaniniwalaan, and then you move on. Hindi po kinakailangan manatiling nakatayo. You need to step the step of faith. Kailangan mong humakbang, kailangan mong kumilos dahil ang pananampalataya ay hindi po passive, ang pananampalataya po ay active. This is not faking it, but acting on it. Iba po yung fake mo, iba yung totoong inaaktuhan mo. There is a huge difference between the two. Iba po yung faking it, doon sa acting on it. Kasi yung iba, nakikipagtalo at sinasabi, pinefake ninyo. Sinasabi nyo, pinagpala na kayo. Hindi naman mukhang pinagpala. Sabi nyo, pinagaling na kayo. Mukha namang hindi pa kayo pinagaling. Sabi nyo, blessed and highly favored kayo, pero mukha namang hindi. Kaya pag dinideklara down natin, pinefake natin. No, hindi po totoo yun. Fake is when you act on something that you do not believe. Yun yung fake. Hindi totoo yun. Peke. Ikaw ay
umaakto sa isang bagay na hindi mo naman pinaniniwalaan. Pero kung inaaktuhan mo ang iyong pinaniniwalaan, bagaman hindi mo pa man nakikita, ay hindi mo pinepeke. You are not faking it. You are just making an act of your faith. You are just declaring what you believe inside you by words and by action. When you act on something that you believe, it is real, it is authentic. Let me give you an example. Kapag pinaniniwalaan mo na ikaw ay magaling na, at diniklara mong ikaw ay magaling na, at umakto ka na ikaw ay magaling na, hindi mo dinadaya, hindi mo pinepeke. Ang totoo niyan, dinideklara mo kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Remember, naniniwala ka bang magaling ka na o ikaw ay gagaling pa lang? Kasi malaking pagkakaiba nun. Kung ikaw ay naniniwalang gagaling ka pa lang, hindi ka pa magaling. Kaya ang arte mo ay hindi ka pa magaling. Pero kung pinaniniwalaan mo ikaw ay magaling na, ang arte mo magaling ka na. Makirot pa, namamaga pa, at mukhang nandun pa, pero inaartihan mo na, inaaktuhan mo na ikaw ay magaling na. Are you faking it? No, you're not. You are just acting on what you believe. Kaya ang tanong, what do you believe? Naniniwala ka bang magaling ka na o hindi pa? Kasi kung hindi pa, umarte kang hindi ka pa nga magaling. Pero kung naniniwala kang magaling ka na, umarte ka, umakto ka, kumilos kang magaling ka na, at pararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Amen? When you believe and say that you are healed, when all the records and even all the people around you tell you otherwise, you are not faking it. You are just making a loud declaration of your faith by your action. Natatandaan niyo po, meron 3 testimonies kapag ikaw ay may sakit. Testimony po ng iyong pakiramdam, the testimony of your feeling. Pangalawa, the testimony of people around you, yung nakakakita sa iyo. And number 3, the testimony of the Word of God. Yan po mga kapatid, nagbabangga-bangga po yan. Sabi ng iyong pakiramdam, may sakit ka pa. Sabi ng mga tao sa paligid mo, may sakit ka pa. Sabi ng Bible, pinagaling ka na. Now, mamimili ka kung ano ang iyong paniniwalaan base sa 3 patotoo. Sabi ng feeling mo, may sakit ka pa. Sabi ng ibang tao, may sakit ka pa. Ang sabi ng Bible, magaling ka na. Ano ang iyong pinaniniwalaan? Remember, you have to act on your faith. You need to act on according to what you believe. Kaya kung naniniwala kang hindi ka pa magaling, magpakatotoo ka, umarte ka na ikaw ay hindi pa magaling. Pero kung naniniwala ka na ikaw ay pinagaling na, regardless of what you see, regardless of what you feel, regardless of what people say around you, and then stand on your faith and act on your faith, and remember, God rewards faith. Remember, without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that God exists, and he is the rewarder of them that diligently seek him. When you begin to stand on your faith and begin to declare your faith, God honors your faith. Kaya pinararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ang tanong, magaling ka na ba o hindi pa? Magaling ka na ba o gumagaling pa lang? Magaling ka na ba o gagaling pa lang? Now, very important po yun. Let me show you the scripture. 1 Peter chapter 2, verse 24. The Apostle Peter writes, who himself bore our sins in his own body on the tree, referring to the cross, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. W-E-R-E, were, past tense. Magaling na, hindi pa. You were healed. Hindi po, you will be healed. Hindi po, di ba? Come on, basic English lang po to.
Simple English 101, English 101. Hindi po you will be healed. Kung ang nakalagay po you will be healed, magaling na, hindi pa? Hindi pa. Hindi rin po nakalagay by whose stripes you are being healed. Hindi rin. Kasi yung you are being healed, you are in the process of healing. Gumagaling na. Magaling na, hindi pa? Hindi pa. Gumagaling pa lang. Kung ang nakasulat doon, you are being healed. No, you are not being healed. No, you will not be healed. The Bible is very clear, by whose stripes you were healed. Magaling na, hindi pa? Magaling na. Ang Greek word na ginamit po dyan sa word na healed ay aiomai. Now, very interesting po when you do a grammatical analysis of the word aiomai. First, yan po ay nasa passive voice, meaning receiver of the action. So, hindi ikaw ang nagpagaling sa sarili mo. Ikaw ay pinagaling, may nagpagaling, receiver ka lang ng action. Yun ang ibig sabihin ng passive voice. Also, it is important to take note na yung word na aiomai ay nasa indicative mood. Ibig sabihin po ng indicative, simple statement of fact, non-debatable. Feeling has nothing to do with the statement of fact. Let me give an example. When I say, the door is closed, that is an indicative statement indicating the condition of the door. Sarado ang pinto. Indicative statement. The door is closed. Feeling has nothing to do with it. Hindi mo pwede sabihin, feeling ko bukas yan eh. Feeling ko bukas yan. Na, ang tanong ko sa iyo, karapatan mo ba ang sarili mong pakiramdam? Pero yung bang pakiramdam mo, feeling ko bukas yan eh. Yung bang feeling mo magbubukas ng pinto? Hindi. Your feeling cannot change the fact. Your feeling has nothing to do with the fact. Kaya po yung indicative, it is a statement of fact. Ano yung statement of fact? By whose stripes you were healed. Indicative statement. It is a statement of fact. Hindi po yan by feeling. It is a fact, regardless of your feeling, that is a fact that by the stripes of Jesus, you were healed. Na pag nakita natin, it is a statement of fact, feeling has nothing to do with it, then you begin to act on what is stated in the truth of God's Word. At yan po ay nasa aorist tense, meaning once healed, always healed. Doon sa krus ng Kalbaryo, pinagaling na ng Panginoon lahat ng ating sakit. Can you say amen? Amen. Doon sa krus ng Kalbaryo, pinagaling na lahat ng sakit. Kinarga sa kanyang dugo ang katawan ang ating sakit at karamdaman. Siya ay nabugbog at nasugatan mula ulo hanggang paa. Loob at labas ng kanyang katawan ay may sugat upang sa kanyang sugat tayo'y gumaling. Kaya tuwing tayo'y nagkukumunyon at kumakain tayo ng ostya, ay ating dinideklara sa pamagitan ng kanyang sugat, ako'y magaling na. Kaya dinideklara mo, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, mabubuhay ng mahaba. Bakit? Sapagkat yun ang iyong pinaniniwalaan, yun ang dinideklara mo. Ang pagdideklara ay bahagi ng aksyon. Pag dineklara mo, inaaksyonan mo na ang iyong pinaniniwalaan. Kaya ikaw ba'y magaling na o gagaling pa lang? Taas sa kamay ng naniniwala, siya'y pinagaling na ng Panginoon. Come on. Let's give the Lord a clap of praise. Amen. Amen. Ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. So when you act on it, you are acting on what you believe. Now, when you act on it and you say, I am healed, and still you die, are you a loser? Sabi ng iba, yan, nagdeklara yan, gagaling, pero namatay. Ibig sabihin ba, yung nagdeklara na siya'y magaling na, tapos namatay, natalo siya? Yung bang taong yan ay loser? Hindi po. You're not a loser because you died believing rather than living in doubt. Mas maigi namang namatay ng naniniwala kesa nabubuhay kang nag-aalinlangan.
Ano sabi ng Philippians 1:21? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Anong sabi po ng 2 Corinthians 5:8? To be absent in the body is to be present with the Lord. So ang kamatayan hindi kalugihan. Kung ikaw ay naniniwala para sa iyong kagalingan at ikaw ay namatay, hindi ka talo. Diniklara mo ang iyong paniniwala. Sabi hindi, gumaling. Gumaling siya. In fact, nagkaroon po siya ng tinatawag po na eternal healing. Dahil ang kanyang kagalingan ay walang hanggan at hindi na siya magkakasakit kahit kailan sa piling ng Panginoon magpakailan-kailan paman. In fact, nagkaroon na siya ng permanent healing. Dahil ang taong may sakit, kahit gumaling, maaaring magkasakit pa rin. Pero ang tao po na nasa Panginoon na, hindi na po siya magkakasakit kahit kailan. Sabi po ng Psalms 116 verse 15, precious in the eyes of the Lord the death of His saints. Kaya mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Tayo ang tinutukoy, mga anak ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, meron lang isang record sa Bible, only one record, na mababasa po nyo na si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Ama. All the records telling us that Christ is sitting at the right hand. Sitting. Only one record you can read in the book of Acts where Jesus is standing at the right hand of the Father. Ito po yung istorya kung saan si Esteban bago mamatay, siya ay tumingala at nakita niya ang anak ng Diyos nakatayo sa kanan ng Ama. Bakit? Sapagkat pag ang anak ng Diyos ay mamamatay na, napapatayo si Jesus at wini-welcome niya ang kanyang anak sa kanyang presensya. Shout Amen! Shout Amen! Amen! Standing ovation ba? Siya'y napapatayo at sinasabi niya, welcome home, my child. Ang ating totoong tirahan ay sa piling ng Diyos. Ito po'y pansamantala lang. Tayo po'y mga estranghero sa buhay na ito. Tayo po'y mga manlalakbay, peregrino. Tayo po'y naglalakbay lang. Tayo po ay hindi taga rito sa mundo na ito. Tayo po'y dadaan lang dito. At habang nandito po tayo, ang ating panalangin, tayo po'y malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan. Pero kung sakaling dumating na ang panahon ng dulo ng ating buhay at mapa sa Panginoon na po tayo, hindi po yan kalugihan. Yan po ay ang mapa sa Panginoon magpakailan-kailan paman. Shout Amen. Palakpakan si Lord. Amen. So keep on declaring, keep on declaring. Remember this, if you aim for the moon and hit the star, you're still a winner. Why? Because the truth is, you still got the moon compared to other people who have nothing because they are afraid to give it a shot. Kaya lagi ilagay sa isip, ideklara, 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 ideklara. Sapagkat kung sakali sa pagdideklara mo ng iyong kagalingan, ikaw ay namatay, hindi ka lugi, sapagkat ikaw ay namatay na naniniwala. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Now, let me elucidate this powerful truth by showing you a powerful story in the book of Mark, chapter 5, verse 24, following verses. Now, familiar po sa inyong story na ito. This is a very familiar story. Probably, narinig nyo na ito ng maraming beses sa mga sermon ng pastor. Ito po yung storya ng babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Are you familiar with the story? Itong babae ay merong issue of blood for 12 years. Now, let's look at the story. Mark chapter 5, verse 24, following verses. A large crowd followed and pressed around him referring to Jesus. Verse 25. And a woman was there who had been subject to bleeding for how many years? For 12 years. Yun po ang kanyang malalang kondisyon. Siya po'y dinudugo, inaagasan ng dugo for
12 years. Look at the next verse, verse 26. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. May pera po siya, nagpapagamot po siya, at masyado nang nahihirapan sa pagpapagamot, physically as well as financially. Sa halip na siya po ay gumaling, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Look at verse 27. When she heard, that's a key word. When she heard, underscore that word, heard. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Verse 28. Because she thought from what she heard, una narinig niya at naisip niya, well, in fact, sabi sa ibang translation, she whispered to herself. Ibinulong niya sa kanyang sarili. Sabi sa ibang salin, naisip niya. Sabi sa ibang salin, she said to herself. Sinabi niya sa kanyang sarili. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. She heard. She heard. Mahalaga po yun. Remember Romans 10:17? Faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. Pag narinig mo ang mensahe ni Kristo, mensahe po ng pagliligtas, mensahe po ng pagpapala at pabor, mensahe po ng kagalingan at himala, pag narinig mo, dadapuan ka ng pananampalataya. At pag dumapo ang pananampalataya at ito'y iyong inaktuhan, ang milagro ay nagaganap. She heard, now look at it, she acted on what she heard. Paano mo nalaman, Bishop, na she acted on her faith? Sapagkat sabi sa Bible, she came up behind and touched. She came up behind and touched. Those are action words. Siya po'y lumapit at siya po'y humawak sa damit. Ito po ay mga action points. She heard, she acted on what she heard. Now, moving on, verse 29. Immediately, not gradually, immediately, her bleeding stopped. And she felt in her body that she was freed from her suffering. Biglang gumaling, dahan-dahang gumaling, o biglang gumaling? Tumigil ang pagdudugo at siya po ay biglang gumaling at siya'y napalaya sa kanya pong pagdurusa sa kanyang malubhang karamdaman. Now, let me just say this on the side note. Sabi po sa Leviticus chapter 15, according to the law, ang sino man po na mayroong agas ng dugo ay hindi pinapahintulutan lumabas sa publiko. Hindi siya pinapahintulutang makihalubilo sa mga tao. In fact, kailangan po siya mag-quarantine. Siya po ay ilalayo sa kanyang pamilya, ilalayo siya sa komunidad, sapagkat habang siya po ay may agas ng dugo, sabi sa Leviticus 15, siya po ay ituturing na marumi or unclean. Lahat ng kanyang hahawakan ay ituturing na marumi. Ang kanyang hihigaan, ang kanyang uupuan, ang kanyang damit ay ituturing na marumi habang may agas ng dugo. Under the law, ang pagiging marumi ay hindi pinapahintulutang makihalubilo sa mga tao. Kaya alam niya, nung kanyang ginawa ay paglabag sa kautusan. Nilabag niya ang kautusan. First, wala siya dapat sa pagtitipon na yon. Second, hindi niya pwedeng hawakan ang sino man, lalo na ang Panginoong Jesus. Pero dahil siya po'y may pananampalataya, na mahawakan niya lang ang damit ng Panginoon, in fact, ang laylayan ng kanyang damit, siya ay gagaling. Under the law, nagiging marumi ang sinumang hawakan ng babaeng may agas ng dugo. Pero strangely, under grace, ang marumi ay lumilinis kapag hinawakan si Jesus. Sa halip na si Jesus ang maging marumi,
Sapagkat ayon sa kautusan, pag ang babae may agas ng dugo, hawakan ng sino man magiging marumi, sa halip na si Jesus ang maging marumi, ang babaeng marumi ang luminis. Bakit? Mas dakila ang biyaya ng Diyos kaysa kautusan. Amen. Grace is greater than the law. Come on, let's say that together. Grace is greater than the law. One more time. Grace is greater than the law. Powerful, isn't it? Sabi ng kautusan, kapag hinawakan ka na may agas ng dugo, magiging marumi ka. Sa biyaya, ang may agas ng dugo, hinawakan si Jesus, siya ang luminis, siya ang gumaling, siya ang pinagpala, siya ang pinaburan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! That is why we preach grace. We do not preach the law. The law is a message of condemnation and death, as the Apostle Paul explains. Yan ay mensahe ng paghusga at yan po'y mensahe ng kamatayan. Remember, ang mensahe ng biyaya ay mensahe ng pagpapatawad, mensahe ng pangunawa, mensahe ng pagtanggap, at walang anumang condemnation. Can you say amen? Amen. Now, moving on, verse 30, Mark 5:30, at once, Jesus realized that power had gone out from him. Napansin ni Jesus, may lumabas na kapangyarihan sa kanya. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Tinanong niya, sinong humawak ng aking damit? Now, tignan niyo ang observation ng mga alagad. Verse 31. You see the people crowding against you, his disciples answered. And yet, you can ask, who touched me? Translation, Lord, nakita mo ang dami-daming tao, nagsisiksikan, at siguradong may nakahawak ng damit mo. Tinatanong mo kung sino humawak ng damit mo, ang dami-daming tao. Now, tignan nyo ang reaksyon ni Jesus doon sa pagkakasabi ng mga alagad. Look at verse 32. But, contrasting conjunction, contrast to what the disciples said, but Jesus kept looking around to see who had done it. Napansin nyo kung paano nag-react si Jesus? Hindi niya pinatulan ng pakikipagkatwiranan ang mga alagad na nagsasalita sa salitang hindi naman nila naiintindihan. Jesus did not give credence to his disciples' idea. Sino tatanungin mo nakahawak ng damit mo? Come on! Ang dami! Ang dami! Dahil maraming tao nagtutulakan. Pero the Bible says, the story tells us, Jesus kept looking around sapagkat merong kakaibang hawak. Totoo, maraming nakakahawak. Pero merong kakaibang hawak. Merong hawak ng pananampalataya. Totoo, marami pumupunta. Pero may pumupuntang may pananampalataya. Can you say amen? Amen. Totoo, may mga taong narinig ko na yan, narinig ko na yan, narinig ko na yan. Pero hindi lahat ng tao ay totoong nananampalataya. Pero doon sa ilan na totoong nananampalataya, tinatanggap nila ang himala ng ating Panginoon sapagkat pinararangalan ng Diyos ang pananampalataya. Can you say amen? Power had gone out from him. Lumabas sa kanya ang kapangyarihan. You can release the power of God if you apply the law of faith. I want to say that again. You can release the power of God if you apply the law of faith. Jesus did not decide the woman's healing. Jesus noticed that the power had gone out. Napansin niya, lumabas ang kapangyarihan sa kanya. Hindi niya pinag-pray over, hindi niya sinabi gumaling ka, hindi niya nilay hands. Hindi po. Yung pong babaeng may sakit ang humawak sa kanya sa hawak ng pananampalataya at lumabas sa katawan ni Jesus ang kapangyarihan. Jesus did not actively release the power. It was possibly tapped by faith. Lumabas kusa yung pananampalataya dahil nakatap
yun pong hawak ng babae ay hawak ng pananampalataya. Now, let me explain this using the law of electricity, if you understand this in a very simple way. It is not the electricity that will decide whether you have lights or electric fans working in your house. Hindi po. Hindi ho yung kuryente ang magsasabi. Ang magsasabi ay kung ite-turn on mo ang switch o ipa-plug mo ang socket. Kasi kahit may kuryente, hindi po iilaw kapag hindi mo sinwitch on ang switch. Do you understand? Kahit may kuryente, hindi po aandar ang electric fan kung hindi mo po i-plug in ang plug sa socket. The power is there all along, but not released until the woman act on her faith. Sabi niya, if only I can touch the hem of his garment, I shall be healed. Nakipagsiksikan po siya, nahawakan niyang laylayan ng damit, at siya ay gumaling. Gaano ka-importante, inaktuhan ang kanyang paniniwala. I remember, March 1989, kami ni Pastor Joe ay nandun po sa Chinese General Hospital para magpa-check up dahil we want to find out kung bakit wala kaming baby for 2 years and a half. We want to find out. Ang problem ba ay sa kanya? Ang problem ba ay sa akin? We want to know. So we can pray properly, we can deal with it properly. What's wrong? Ano ang problem? Kaya nagpunta kami para magpa-check up. Now, on that day, I remember, March po yun, 1989, nung pagkatapos ng check-up, dumaan po ko doon sa nursery room, nandun po yung mga babies, napakaraming babies na nandun, at nakapangalan po yung mga babies doon sa kanilang mga mother. And then nakatingin po ko, tinitignan ko ang gaganda ng mga babies na nandun. Then all the while, I made a declaration. Hawak ko po yung salamin doon po sa nursery room. At nagpe-pray ako, nakapikit ako, hawak ko yung salamin, and I am making a declaration. I remember vividly, sapagkat ang declaration ko po noon, ang sabi ko, not realizing, hindi ko alam na March yon, naisip ko na lang after the declaration. Ang sabi ko, sa taong ito, this year, 1989, sa taong ito, kukunin ko ang baby ko dito sa hospital na ito, dito sa nursery room na ito. I will get my baby in this hospital, in this nursery room this year. Not realizing na March po yun. And if you do the math, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, 9 na buwan. 9 months. Sa December, kailangan ay maipanganak po yung aming first baby na 1989. Nung mag-declare ako, naisip ko, wah, Marso na pala. So, konti na lang ang time. Kailangan ng umuwi agad. So, I thought, wow. Pero tinayuan ko po yung deklarasyon na yon, and rightfully so. December 2, 1989, pinanganak po ang aming first baby. Pinarangalan ng Diyos ang aming pananampalataya. Now, I made the declaration. Usap kami mag-asawa, we made the declaration, and you know what? Meron na kaming pangalan ng baby, meron na kaming gamit ng baby, bumili na kami ng gamit ng baby, bumili na kami ng mga kasangkapan ng baby, lahat, kompletong-kompleto na. Pero wala pang baby. Wala pa. Ni wala pang sinyales. Wala pang nagsusuka, wala pang nahihilo. Wala pa. Wala pang pregnancy test, wala pa lahat. Pero nandun na yung gamit, nakatabi na. Alam namin ang aming first baby ay girl. Alam namin, kaya mga binili po na mga gamit ay puro pang babae.
Lahat nakaprepare na. And then, ito na. Nang ipinanganak po yung aming first baby, na ngayon po isa ng doktor, si Doc Eswi, December 2, kudita po noon. Panahon na yon, tandang-tanda ko. Dahil pagpunta namin sa Chinese Gen, wala kaming madadaanan. Sarado ang expressway, sarado ang daan, maraming military na nakaharang po dyan. Kudita noon December 2. Nako, talagang wala kaming nag-labor na po si Pastora Diyos gabi pa lang ng December 1. Nagle-labor na po siya hanggang kinaumagaan. Cutting the long story short, dahil ang pinaniniwala namin ay normal delivery. Dahil ang pinaghandaan lang po naming pera ay para sa normal delivery. Nakapagtabi kami para sa normal delivery. We do not expect any eventuality. Now, again, pagdating sa hospital, nako, ang daming procedure, nahirapan na po siya. Gabi pa nag-labor, mula gabi hanggang umaga, nagle-labor pa po siya. Umaga, tanghali, hapon, hirap na po siya. Nakikiusap po na kung pwedeng isisarya na. Pero the problem is, wala akong pambayad ng sisaryan. That's a problem. Of course, ang biyanan ko meron. Pero nahihiya naman ang isang manugang na lumapit sa biyanan. Kung minsan, kailangan din may konting hiya. O, di ba? So, nahiya akong sabihin na pautang muna o pahiram muna o pengi muna, because at that time naniniwala kami normal ang delivery, normal, I declare normal, sapagkat at that point yun lang ang aming napaghandaan. Tinawagan ako ng doktor, ang sabi niya, Mr. Domingo, kailangan mo na mag-sign dito dahil sa nahirapan na yung misis mo, pati yung bata na stress na sa loob at hindi siya makalabas, so kinakailangan na siyang isesaryan. Ang sabi niya, bibigyan kita ng time. Sabi niya, hanggang 6 o'clock p.m. lang. Sabi niya, pag 6 p.m., ay isisesaryan na namin ito. So sabi ko, 6 p.m. Tingin ako sa oras. 5:50. So may 10 minutes na lang ako. Sabi ko, alright. Sabi ko, sige po. Pasok ako sa room. Meron kaming room doon Sinara ko yung pinto, sinara ko yung bintana. Pray ako. Nakatingin ako sa oras habang ako nagpe-pray. Nakatingin ako sa oras dahil hanggang 6 o'clock lang Pray ako. Alam niyo kapatid, may pangalan na kasi yung anak namin bago pa ipinanganak. So tinawag ko. Hindi daw makalabas Hindi ko alam ba't di makalabas. May daan naman. Tinawag ko. Sabi ko, Jezreel! Come out! Nag-ring, tumawag. Mr. Domingo, lumabas na. Sakto, tinignan ko yung oras. Kahit doon sa baby book niya nakalagay, lumabas po siya, 5:55. Palakpakan natin si Lord. God works in mysterious ways. Of course, walang problem. I am not against cesarean procedure. Please understand, I'm not against that. Pero at that point, sa point ng aming life, nung panahon na yon, wala po kaming pera para sa cesarean. Mura pa noon siguro kumpara ngayon. Ngayon po, napakamahal ng cesarean section. Talagang grabe. Grabe, parang 2 beses, 3 beses kang nanganak kung sa babayaran. Kaya minsan iniisip mo, mga kapatid, talaga saan? So God could have provided. Pwede naman mag-provide ang Panginoon. Pero at that time, mga kapatid, yung in-exercise mo, yung faith mo, nagagamit mo, pinararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Shout amen! Amen! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Amen. Same with healing. Parehas na parehas po yan. The woman acted on her faith. Like turning on the light switch or plugging in the plug into the socket. Nung tinawag ko yung kanyang pangalan and I said, come out in Jesus' name. I only did it once. At nag-ring yung phone, exactly. Lumabas yung bata. Why? Because I believe and I made the declaration. Kailangan maniwala ka muna, tsaka mo idideklara. Sapagkat kapag naniwala ka sa puso, diniklara mo, pinararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Can you say amen? Again, let's see this. The third
law of faith. Can we say this together? 1, 2, 3. Faith acts, you need to act on your faith. Declaration is an act of faith. Yan po'y galaw ng pananampalataya. Pero kailangan muna i-settle, what do you believe? And then, do you believe? Let me ask you, do you believe? Yes. Naniniwala ka ba? Then act on it. Tagalog, aktuhan mo ang iyong pinaniniwalaan. Do you believe that God will surely provide all your needs amidst crisis? Do you believe that? Do you believe that God will supply all your needs? Do you believe that? Taas ang kamay ng naniniwala, God will supply all your needs. Amen. Then act on your faith. Aktuhan mo. Paano mo aktuhan kung ikaw ay naniniwala that God will provide all your needs? Let me show you. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Look at verse 2. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. May pandemya, merong severe trial, merong extreme poverty, pero dahil naniniwala sila sa grace, galing po sa verse 1, they believe in the grace of God, that God will supply their needs. Hindi po sila nagpadala sa kanilang kahirapan, hindi sila nagpadala sa pandemya, hindi po sila nagpadala sa kahirapan at ibinigay pa rin nila sa Panginoon ang marapat. Maraming mga tao kasi naniniwala, pero hindi inaaktuhan ang kanilang paniniwala. Look at verse 3. For I testify, Paul writes, that they, referring to the Macedonian believers, they gave as much as they were able. What else? And even beyond their ability, entirely on their own. Hindi pinilit, hindi tinakot, hindi pinagbantaan, kusang loob. Kaya lagi ko sinasabi, ang pagbibigay dapat kusang loob. Kung ayaw mo, wag mo. Hindi ka kailangan takutin, hindi ka kailangan pagbantaan, hindi ka kailangan pilitin, hindi ka kailangan pigain. Kusang loob. Kung ayaw mo ibigay, itago mo. Sa'yo naman yan eh. Kung ikakahirap mo, tingin mo, pag binigay mo, maghihirap ka, keep that. Kung iniisip mo, manghihinayang ka, itago mo na lang. Pero kapag iniisip mo, ito'y akto ng aking pananampalataya, may malaki akong pangailangan, sa gitna ng kahirapan, inaaktuhan ko ang aking faith, binibigay ko ang para sa Panginoon. Now, look at verse 4. They, the Macedonians, urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service of the saints. Anong pananaw nila sa pagbibigay? Isang mabigat na pasanin o isang pribilehiyo? It is the attitude of the heart. Doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, palagi ko sinasabi sa inyo, ang pagbibigay dapat kusang loob. Kung hindi nyo po ramdam ang magbigay, itago nyo po ang pera ninyo. Sapagkat hindi po ito tungkol sa pera. Tungkol po ito sa pananampalataya. Sapagkat kung ramdam ninyo na kayo pinagpala at pinaburan sa pamagitan po ng pakikinig ng mensahe ng biyaya at gusto nyo maging bahagi ng pagpapakalat ng mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. And you want to be part of the vision reaching the whole nation with the message of full grace, then you can always give generously sa gawain ng Panginoon. Pero laging tandaan, dapat kusang loob. Can you say amen? Hindi po sapilitan. Bawal po ang sapilitan. Hindi pwedeng labagin ng Diyos ang iyong kalooban. Look at the next chapter, 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each man should give what he has decided. Where? In his heart. This is where you believe. Remember, you believe in your heart. You have to give, and the decision to give must be from the heart. Remember, look at the verse. Each man should give what he has decided where? In his heart. Not in his bag, not in his wallet, not in his passbook, but in his heart. To give, not reluctantly or under compulsion. God loves a cheerful giver. Hindi napipilitan, hindi pinipiga, hindi tinatakot, kusang loob. Look at the next verse. And God is able to make all grace abound to you. God is able. Do you believe that God is able? Yes. Pag nagawa mo na yung verse 7, ang result, verse 8. Marami inaangkin yung verse 8, pero hindi nila binigyan pansin yung verse 7. Sabi sa verse 7, give.
Magbigay sa verse 7. Sabi sa verse 8, because you have given not reluctantly, not out of compulsion, but you give cheerfully. Look at verse 8. God is able to make all. How many? All grace abound to you, so that in all things, how many things? All things, that all times, having all that you need, you will abound in every good work. Remember, kung naniniwala ka that God will surely provide all your needs, then you have to act on it. When you say that God will provide, then you hold back, you do not act on your faith. I want to say that again. Pag sinabi mo, naniniwala ako magpo-provide si Lord, pero nag-hold back ka, hindi mo binigay yung para sa Kanya, anong ginawa mo? Hindi ka naniniwala sa provision niya. Ang paniniwala mo, you have provided for yourself. Kasi yung para kay Lord, kinuha mo eh. Ano't bibigyan ka pa ni Lord? Sobra ka naman. Yung para na kay Lord, kinuha mo, gusto mo bigyan ka pa ni Lord. So ano nangyayari? Ang mundo umiikot na lang sa'yo. Puro akin, 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 ako. Hindi ko konsintihin ng Diyos ang kasakiman. Kung gusto mo i-provide ng Lord ang iyong pangailangan, ibigay mo ang para sa Kanya sapagkat yung akto ng pananampalataya. At pag tinignan mo, tapayan mo, at ang iyong takalan at ang iyong lalagyan walang laman, magtiwala ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. He will provide all your needs. Shout amen. I want to say this again. When you say that God will provide, then you hold back. You do not act on your faith. Because when you act on your faith, you will give generously amidst crisis, amidst pandemic, amidst difficulties, amidst severe trial. I-honor mo si God sa pamagitan ng iyong pagkakaloob. Because that is exactly what is acting on faith. Can you say amen? Amen. Now let me close. Going back to the woman who got healed from the issue of blood. Remember that story? She acted on her faith. Sabi niya, mahawakan ko lang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Tanong, nahawakan niya po ba? She acted on her faith. Another interesting point in the story, Jesus asked the question, who touched my clothes? Did Jesus not really know who touched him or his clothes? Talaga bang hindi alam ni Jesus kung sinong humawak sa kanya? Sabi sa Bible sa 1 John chapter 3 verse 20, God knows everything. Bilang Diyos, alam niya lahat. So I believe bilang Diyos, alam niya kung sinong humawak sa kanya. Pero bilang tao, dahil bilang tao meron siyang limitasyon, ako'y naniniwala, being a man, he has limitation and he did not know. That's what I believe. Hindi niya alam. Kaya nung tinanong niya, sino humawak ng aking damit, it was an authentic question. It was a real question. Who touched my clothes? Who touched me? I believe this is exactly what Jesus said, who touched my clothes. Significant po ito. Listen up. I'm starting to close. This is a significant point because if Jesus did not know who touched him, then the question is, how did the healing power flow out from him to heal this woman? Tanong sa Tagalog, kung hindi niya alam kung sinong humawak sa kanya, paano lumabas sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng kagalingan? The answer is this. The woman put the law of faith in action and the healing power automatically flowed out. Kumbaga, pag may kuryente naman at inon mo ang switch, iilaw, hindi. Kung may kuryente naman, sinaksak mo yung plug doon sa socket, aandar ang electric pan, hindi. Andar. Sa makatwid, automatic. May power naman eh. Kaya pag inaktuhan ng pananampalataya, gagaling. Alam niyo po kung gaano kahalaga ang story? The woman was nameless. Hindi binanggit ang pangalan. Because the truth is, it could be you. It could be you. Kahit sino ang nilalarawan ng kwento na ito.
Ibig sabihin, wala siyang tinatangi na tao. Lahat ay pwedeng gumaling. Amen? Basta aktuhan lang ang pananampalataya, anyone can be healed. Faith is a law. It works like a law. Remember, law is universal. It's constant. It happens to everyone, everywhere, in the same way. Like the law of gravity. Gumagana po ba ang law of gravity dito sa Pilipinas? Sa Amerika? Sa Australia? Sa China? Yes. Anywhere in the world, dito sa mundo na ito, gumagana po ang law of gravity. And that is exactly, walang pinipili, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Pantay-pantay po, saklaw ng law of gravity dito sa mundo na ito. In the same way, pastor, obispo, membro, mayamang membro, mahirap na membro, malakas na membro, mahinang membro, baguhan, datihan, diakono, worker, leader, kahit sino sa church, basta inaktuhan ang akto ng pananampalataya, gagana ang pananampalataya at matatanggap mong milagro at himala. Taas sa kamay ng gusto ng milagro. You want a miracle from God? Paganahin mong yung pananampalataya. Meron ka ng pananampalataya. Amen? You have faith. You have to act on it. Now look at Mark 5:33. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear. Bakit siya nanginginig sa takot? Dahil alam niya, nilabag niya ang kautusan. Bawal siyang lumabas at bawal siyang humawak kahit sino. Nanginginig siya sa takot. Told him everything. Told him the truth. Now look at the next verse, verse 34. He said to her, daughter. Sabi niya doon sa babae, daughter, your faith has healed you. Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Alam ba ni Jesus, nilabag ng babae na ito ang kautusan? Alam ni Jesus. Alam ni Jesus, bawal sa may agas ng dugo ang lumabas. Bawal sa may agas ng dugo ang siya'y hawakan. Dahil ayon sa batas, kung hinawakan siya, si Jesus ay dapat i-quarantine ng 7 days. Sapagkat si Jesus ay ituturing na marumi, ayon sa kautusan. Pero dahil dakila ang biyaya kaysa sa kautusan, hindi po naging marumi si Jesus. Kahit hinawakan po siya ng marumi, hindi po siya naging marumi. In fact, kabaliktaran, yung marumi ang luminis dahil dakila ang biyaya ng Diyos. Grace is greater than all. Pero ang kapansin-pansin dito, yun pong statement, your faith. Your faith. Kasi may nagtanong sa akin, Bishop, bakit your faith? Akala ko ba hindi atin ang pananampalataya? Bakit your faith? Na correct. Wala tayong sariling pananampalataya. Bakit sinabing your faith? Now, listen up. Kapag naibigay na sa iyo na. Did you get that? Hindi sa'yo. Pero dahil naibigay na sa'yo na. Parang binigyan ka ng tatay mo ng kotse. Sa tuwing may magtatanong ba sa'yo, kaninong kotse to? Sa tatay ko? Hindi Sa tatay mo yan. Pero ibinigay sa'yo. Pero may karapatan ka na ba sabihin, akin ang kotse na ito? Binigay sa'yo yung lupa, akin ang lupa na ito? Yes, binigay na Kapag naibigay na, there is a sense of ownership. Dahil yung faith, hindi talagang atin. Pero dahil naibigay sa atin, tayo po ay nagsasabi, ating pananampalataya. Na paano ko ito patutunayan sa inyo? Katulad din ito nung sinabi ni Paul, my gospel. Let me show you. Romans 2:16. This will take place on the day when God will judge men's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. Tanong, kay Pablo ba yung gospel? Bakit niya sinabing my gospel? Kasi naibigay po sa kanya yun Pinagkatiwala sa kanya yung gospel. Kaya there is a sense of ownership. In fact, not once. Even 3 times niya binanggit my gospel. Now, look at another verse. Romans 16:25. Now, to him who is able to establish you by my gospel. Another one, 2 Timothy chapter 2 verse 8. Remember Jesus Christ raised from the dead, descended from David. This is my gospel. Not once, not twice, but 3 times. Paul said, my gospel, my gospel, my gospel. Why?
Kanya ba yung gospel? No. Pero dahil ibinigay sa kanya, ipinagkatiwala sa kanya, there is sense of ownership, my gospel. Same with faith. Wala tayong sariling faith. Pero dahil na ibigay na po sa atin, there is the sense of ownership. Sabi ni Jesus, woman, daughter, your faith has healed you. Remember, God honors faith. When you act on it, God reciprocates. Pinararangalan ng Diyos ang ating pananampalataya. Law of faith number 3. Faith acts. You need to act on your faith. Can we say that together? Faith acts. You need to act on your faith. The big idea is miracles happen when you act on faith. Miracles happen when you act on faith. Can we say that together? Miracles happen when you act on faith. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you who are watching this broadcast the opportunity, the blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. Ako po'y naniniwala na habang naririnig niyo ang mensahe ng biyaya, dinadapuan ka ng pananampalataya at sabi mo, gusto kong tanggapin ang biyaya at maligtas. Ngayon na ang panahon. Taas natin ang ating dalawang kamay, samahan po natin lahat po ng mga kapatid na narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga panauhin sa broadcast. Let us lift up our hands. Manalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod ka sa panalangin ito at ariin mo na ito ay isa mong personal na panalangin. Let us pray. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang atin pong dalawang kamay. At sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan,
at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sabay-sabay malakas, ano po ang ating big idea? Miracles happen when you act on faith. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with a message of full grace. And from the bottom of our hearts here from EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.